Hindi sinasadyang hinawakan ni Lian ang palso ng kausap. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsimulang magmura ng malakas ang lalaking nakasot. Tulala pumunta sa ring. Naisip ni Lian ang isang gawain sa listahan, na lumaban hanggang sa ikapitong ring. Kaya tumayo siya at sinundan ang lalaki sa ring. Tuwang-tuwa siya sa sandaling ito. Dinala siya ng taong grasa sa Hong Kong noong 1986. Dapat may paraan para gumaling ang kanyang leukemia. Tuwang-tuwa ang MC sa ring na ipakilala ang lalaban. Ito ang bida ngayong gabi, ang sikat na Chen Kai Tai Chi Master na lumaban ng 6 na magkakasunod sa ring. Pumalakpak ang buong audience. Tiningnan ni Lian ang lahat. Ang sulok ng kanyang bibig ay gumulong sa isang malamig na ngiti. Noon lang, pinili ni Chen Kai ang kanyang unang kalaban. Itinuro niya si Lian, nakalalabas lang. Handa rin si Lian na subukan ang kanyang kamay sa bagong mundong ito. Magkaharap ang dalawa, kumukulo ang kanilang aura. Tumalon si Lian sa ring. Habang nagdadrama pa ang MC tungkol sa mga nagawa ni Chen Kai, tahimik na tumayo si Lian at agad na ginamit ang 7th move ng Bagua Palm. Wala ring sinabi si Chen Kai at sumugod, sinuntok ang mukha ni Lian. Itong Tai Chi Master ay nakalkula sa kanyang isipan na kaya niyang talunin ang kanyang kalaban sa pamamagitan lamang ng 3 suntok at 2 sipa. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, kasing bilis ng kidlat si Lian, umiwas sa gilid at umiiwas sa kamao ng kalaban. Pagkatapos ay sumugod siya sa gilid ng kalaban at itinulak pataas gamit ang kaliwang kamay, pinalipad ang tuwid na suntok ng kanyang kalaban. Kasabay nito ay ang kanang kamay na parang kutsilyong lumundag pababa sa lalamunan ng kalaban. Mabilis na iniling ni Chen Kai ang kanyang ulo upang maiwasan ito. Sa kanyang pagmamadali, ang kanyang mga hakbang ay nagkakagulo. Agad na dumausdad si Lian sa kanyang likuran, at isang mabilis na sipa ang tumama sa likod ng kanyang tuhod, dahilan para mawalan ng balanse si Chen Kai at bumagsak sa lupa. Isang lalaking nakaputi na nakaupo sa mga stand ang nagwagayway ng kanyang kamay at pinuri siya. Ang Bagua Palm ay napakaganda, mabilis, at maliksi. Sa oras na ito, muling tumayo si Chen Kai. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito minamaliit at maingat na itinaas ang kanyang mga kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, unang umatake si Lian, sumugod at sinuntok sa mukha ang kanyang kalaban. Nagmamadaling pinagdikit ni Chen Kai ang kanyang mga kamay para harangin at sabay na tumalon, sinipa ang isang tuhod kay Lian. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hinarang ito ni Lian. Matapos maarang ang kanyang suntok, agad na itinaas ni Lian ang kanyang tuhod upang harangin ang natitirang sipa, at ang tunog ng mga bali ng buto ay malinaw na naririnig. Sa sumunod na segundo, si Chen Kai ay nakahandusay sa lupa, sumisigaw ng malungkot na parang baboy na kinakatay. Alam ng lahat na ang kanyang Tai Chi ay napakabangis, ngunit sa hindi inaasahan, ang Bagua Palm ng taong ito ay walang awa din. Tiningnan ng MC ang eksena sa ring at natulala. Habang nagsicheer ang mga manonood, maraming tao ang bumantong hininga at nagrereklamo na maling fighter ang kanilang napustahan. Sa oras na ito, pinaalalahanan ni Lian ang MC na ipahayag ang resulta. Biglang nagising ang MC at ibinalita ang pagkapanalo ni Lian. Ito ay isang pakiramdam na matagal nang hindi naramdaman ni Lian. Then Lian turned to ask the MC, hindi ba pass-through fight ito? Sino ang susunod kong lalabanan? Sa pagkakataong ito, tumawa ng malakas ang lalaking nakaputi at nagpaliwanag, "Hey boy! Sa Longcheng,
bukas lang ang singsing kapag may tumaya. At ngayon lang, may bumili kay Chen Kai para lumaban ng todo. Kung walang bumili sa iyo, maaari ka lamang bumaba sa sahig. Tumayo ang lalaking nakaputi. Inilagay ang kamay sa bulsa ng kanyang kamiseta, at kumuha ng 50,000 yuan. Maglakas loob ka bang kalabanan ako? Manalo o matalo, sa iyo ang 50,000 yuan. Isang gintong liwanag ang kumislap sa mga mata ni Lian. Ang 50,000 yuan ay dapat na isang malaking halaga ng pera noong 1980s. Nag-aalangan si Lian kung tatanggapin ang kondisyong ito. Biglang may lumabas na mensahe sa kanyang paningin na nagsasabing sa mundo ng Yanfu, ang pera ay maaaring ipagpalat sa Yanfu points. Bagamat hindi pa niya alam kung para saan ang mga punto ni Yanfu, nagpasya pa rin siyang pumayag muna sa kondisyon ng amo. Sa pagkakataong ito ay tumakbo ang mga kawani ng martial arts hall at sinabing labag ito sa mga patakaran. Ngunit agad siyang pinagalitan ng amo at sinipa ang lalaking nakasot sa tabi, tuwang-tuwa siyang tumangala sa singsing. Nang makitang hindi mapigilan ng amo, pinuntahan ng lalaking nakasot si Lian at sinabing maaari niyang manalo ng tuloy-tuloy sa laban kung gusto niya. Hiniling niya kay Lian na mabugbog, at iyon na. Pinunasan ni Lian ang nosebleed na dulot ng leukemia at sinabing alam na niya ang gagawin. Bagamat nilalagnat pa siya dahil sa sakit, ang pakiramdam ng pakikipaglaban ay labis siyang nasasabik. Sa pagkakataong ito, inutusan ng amo ang kanyang mga alipors, si Xiao Zhou, na pumunta at labanan ang bagwa Palm Master na ito. Napag-alaman na minsang nagsanay si Xiao Zhou sa isang bagwa Palm Master ng Cheng School ngunit binugbog at nabali ang 5 tadyang, nag-iwan ng sama ng loob sa kanyang puso. Sa makatuwid, nais niyang muling labanan ang kahalili ng bagwa Palm. Nang marinig ang utos ng kanyang amo, agad na tumalon si Xiao Zhou sa ring. Pagkatapos ay iniyuko niya ang kanyang ulo at pinagsalikop ang kanyang mga kamay para magpakilala. Dojo Quan, Zhou Weidong, mangyaring pumunta at makipagpalitan ng martial arts. Ang sectarianism ay isang panuntunan ng Zhongho, ngunit karamihan sa martial arts ni Lian ay ipinasa mula sa kanyang pamilya. Kaya sinabi lang ni Lian, malamig, habay. Lian. Ang pagpapakilalang ito ay nagpagalit kay Zhou Weidong. Sa pag-aakalang minamaliit siya ng kabilang partido, sinabi ni Zhou Weidong, wala na. Lumakad siya pasulong at inatake si Lian. Itinaas ni Lian ang kanyang kamay para harangin ang siko ng kalaban. Sabay tulak pababa para harangin ang sipa ng tuhod ni Xiao Zhou. Matapos harangin ang unang alon ng mga pag-atake, sinadya ni Lian na umatras, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, napakabilis na nag-react ang kalaban at humakbang pasulong para suntukin siya ng malakas sa mukha. Ang buong lakas ng epekto ay nagdulot ng isang biglaang puwersa na ipinadala. Ginamit ni Lian ang kanyang reflexive force para tumalon pabalik at gumawa ng distansya mula sa kanyang kalaban. Nagulat siya. Ang binatang ito na nagngangalang Xiao Zhou ay talagang isang master, hindi isang rookie, at ang kanyang mga kasanayan sa Dojo Xuan ay hindi karaniwan. Pagkatapos ay kinuyam ni Lian ang kanyang mga kamao at nagsimulang magseryoso. Mag-ingat ka. Ipaglalaban ko talaga. Nang matapos siyang magsalita, yumuko si Lian at sumugod na parang kulog, hinampas at sinuntok ng malakas sa mukha si Xiao Zhou. Ngunit sa hindi inaasahan, sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang narinig. Tumigil ka, Lian. Hindi mapigilan ni Lian na magulat, at agad niyang itinigil ang kanyang pag-atake. Ang dalawang tao sa ring ay sabay na napatingin sa boses.
Tumangala din ang lalaking nakaputi. Nakita ko na lang ang isang grupo ng mga tao na sumusugod sa pangunguna ng binata na pulang buhok. Ang dumating ay si Hong Wei, ang manager ng martial arts hall na ito. Nang makita si Hong Wei na agresibong lumapit sa lalaking nakaputi, sinabi niya, "Ano? Bawal ba tayong manood ng laban sa Longcheng? Negosyo mo ang away mo kay Mr. Wu. Dumating lang siya sa ring para maghanap buhay. Ngunit itinuring ninyo ang aking singsing na parang kudeta ng manok. Halika at umalis ayon sa gusto mo." Iyan ay paglabag sa mga patakaran. Sa pagharap sa determinadong saloobin ni Hong Wei, nanatiling tahimik ang lalaking nakaputi. Nang makitang napahiya ang kanyang amo, agad na tumalon si Xiao Zhou mula sa ring at sinabing, "Ayon sa mga patakaran, ano ang kailangan kong gawin para labanan siya?" Sinabi ni Hong Wei na kailangang magsimula si Xiao Zhou sa unang yugto. Inakala ng mga hukom na pantay ang mga nagawa nila ni Lian. Aayusin nila ang pag-aaway ng dalawa. Nang marinig ito, natuwa si Xiao Zhou at tinitigan ang kanyang amo, si Zhu Zai. Siyempre, naunawaan ni Zhu Zai ang kanyang kagustuhan at agad na tumanggo bilang pagsang-ayon na payagan siyang makipagkumpetensya sa Longcheng Ring, pagkatapos ay umalis muna. Pagkatapos ay bumaling si Xiao Zhou kay Lian sa ring at pinagsalikop ang kanyang mga kamay upang sabihin na walang gaanong tao na nagsasanay ng tradisyonal na martial arts sa boxing ring ng Zhulongchenghai, at hindi sapat ang ngayon. Maghihintay siya hanggang sa maging matatag siya, at magkakaroon sila ng maayos na laban. Nang makitang aalis na siya, tinawagan siya ni Lian at humingi ng 500 yuan. Sinabi ni Zhu Zai, "May bisa pa ba ito?" Nang marinig ito, ngumiti si Xiao Zhou at sinabing, "Oo." Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap siya ng 500 yuan bilang kabayaran. Matapos matanggap ang pera, nagpasya si Lian na ipagpalat ang pera sa mga puntos ng Yanfo. Nagbago ang impormasyon sa frame, at sinabi nitong nakatanggap siya ng 5 puntos na Yanfo. At sa kaganapang Yanfo na ito, na-unlock ang mga karagdagang karapatan sa pagbili. Ngayon naiintindihan na niya ang sitwasyon. Ang mga puntos ng Yanfo ay maaaring bumili ng lahat ng uri ng mga bagay, tulad ng kasanayan sa pagkuha ng impormasyon.